Sabi ko, "Napakabait ko namang anak." Sabi ko gano'n, "Ba't nagawa mo sa akin yun?" Sabi ko, "Lahat naman ng gusto niyo ginagawa ko." Sabi ko gano'n. Sabi ko, "Ano yung nagawa kong mali sa inyo?" Tapos sabi ko, wala naman siya masabi kung bakit nagawa niya sa akin yun. Sabi ko, "Di naman ako nagkulang sa inyo bilang anak. Basta sa lahat-lahat ng katulad kong bata, ako pa yung pinaranas ng ganun." Hello mga kagimo, mga kalingap. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat dyan. Kumusta po kayo? Nandito kami ngayon sa bahay. Mayroon po tayong bisita na magbigay ng kwento at mag-share sa kanyang karanasan about sa kanyang magulang at mga nangyayari sa kanyang buhay. So mga kagimo, samahan niyo po ako na tuklasin at alamin ang kwento ng babaeng ito. Papakilala ko pala sa inyo, itong babaeng ito ay pangalan niya ay si Ashley. Siya po ay minsan ko na rin nakasama sa aking pag-charity, sa aking pag-feeding. No, kaya ngayon ay mayroon po siyang masalimot na kwento sa kanyang buhay na gusto niyang i-share sa atin. Sige mga kagimo, pakinggan natin siya. Ayaw mo bang makulong ang papa mo? Ang ginawan ko dito yung malala kasi walang alam naman. Wala namang problema. Wala nga po problema kaso syempre 1 year na yung nakaraan. Parang ayaw ko na po ibalik yung gulo. Babalik kasi yung sugat. Oo. Pero ang ano doon, Ang con ko na lang po is, hindi ang... ayaw ko nang bumalik. Ayaw mo nang bumalik. Oo, i-ikukon ko na yung nangyari sa akin. Kasi kahit pa paano nga po, sabi ko, kaya ko palang equal yung sarili ko na, Kumbaga, hindi ka naman nagtanim ng sama ng loob sa magulang mo kahit sa papa mo, pero gusto mo lumayo. iyon na lang po. Yung mama mo, ano naman ang maano mo doon? Ano naman ang... Okay naman ang communication niya ni mama mo, sabi mo, di ba? Ayos naman po. Pero may dating po si mama, parang, di ko malaman kung parang medyo nakuha na yung isip ni mama. Di ko malaman kung matino pa po yung isip ni mama. Kaya hindi po ako masyadong Nagkakaroon na siya ng depression. Opo. Kaya Nagkakaroon po, sabi ko kay ng anxiety. mama, pagka kahit di niyo ako makita, lagi naman umikat niyo, sabi ko, hindi naman ako bata. Sabi ko, tama bata yung edad ko, pero yung isip ko hindi. Sabi ko, kaya ko naman po yung sarili ko. Sabi ko, kung uuwi kayo ng Quezon, ng Polillo, doon kayo. Isama mo yung si Sarah. Sabi ko, kung gano'n. Sabi ko, ako kaya ko yung sarili ko, kasi hindi na naman ako bata, hindi naman ako yung sabi mong mahihain or ano po. Hindi, iyon. Tapos, sabi nga sa akin, lagi si Ate Lermang, yung sa Laguna, kasi taga doon sa Dingalan siya, pero nagtatrabaho siya sa Laguna. Kasi po, pa-abroad na rin po yun eh. Baka ngayong taon, magto-2027, pa-abroad po siya. May nalalaman ako na ganun-ganun na sabi daw ng mga taga-tapat na katapat lang nung bahay ng tito ko. Kasi po, highway po sila. Sabi, kasi yung iba pong tao sa Dingalan, alam na naging buntis ako. Pero meron rin po daw hindi. Kasi nga, hindi po namin, sinikretret po namin. Kaya yung mga nakakaalam, tahimik lang po. Pero sabi daw, may nakapagsabi daw ka Ate Lerma na ang kinikwento daw nung asawa ng tita ko is kaya daw nabuntis ako, matari raw ako, kung sino-sino daw lalaking kasama ko. Ganun. Ganun, napaka-carry ko daw, ganyan, kung ano ng mga masak na sinabi ganun. Tapos, sabi yung pala, kapag nakatalikod pala ako, nandun pa ako, ano yung mga kinuha. Nahalata ko na may ugali nila. Kaya na talagang naisipan ko na rin magtrabaho kasi noong una, ang bait nila makasama. Ang mabait lang talaga doon yung nasa New Zealand sa ate. Pero parang pagdating ng mas nakokontrol siya ng pamilya niya. Ano po. Pag New Zealand, nakapagsalita nga sa ate, parang style po kasi nito. Sa mga sinasabi ng tiyuhin ko, tapos yung sinusumbong nila sa pinsa ko sa New Zealand, iniiba po nila. Kaya parang style yun, ang napapasama, mama ko. Siyempre, wala namang alam siya. May naririnig pa yung mama mo, kaya siguro lalong nagkakaroon ng depression. Oo. Kaya Iba sabi yung ko, naging balita. kaya sabi ko po, ang mas maganda ata po, nung umalis na lang ako, huwag na lang akong bumalik sa kanila. Kaya nga sabi sa akin po natin, Lerma, kapag tutulungan rin niya ako. Pag siya yung sabi niya ganun.
Sabi niya sa akin natin, Lerma, sabi, maigi ka pang bata ka. Dapat pala naisipan mo na part na yun, mag-jowa ka na lang. Kaya mas maigi pa kasi yung nakabuntis sa'yo, jowa mo. Sabi sa akin natin, Lerma. Kaso hindi, kasi 17 na siya. okay na kung jowa mo yung nakabuntis sa'yo kasi ginusto naman yun. Pero yung nangyari sa'yo, hindi mo ginusto kasi kababuyan yung nangyari sa'yo, sabi sa akin natin, Lerma. Kaya po, nung part na yun, diba dati friend ko po kayo, nawala na yun, pinabago na sa akin. Account ko po. Para wala na daw ganang contact sa akin. Ganito, ganito. Sinong nagpababago? Mga pinsan ko. Kaya pala wala na akong update sa ano niya. Sa TikTok niya. Oo. Yun nga po. Pero nga sabi ko ngayon, parang nabago ko naman yung sarili ko sa loob ng magwa 1 year. Kasi ngayon pong March, magbe-birthday na yung bata. Ha? Magbe-birthday na siya. Yung bata? Na, Sige, go. buhay ba? Buhay po yung bata. Lalaki. Buhay nga, pinaampun nga sa iba. Ano po siya, taga-Nobel, no, Ano, legal yung pag-ampo nun? Hindi. Wala naman po akong perma, wala naman kaming kasulatan. Hindi, kung okay naman ng pamilya. Pero Okay. sabi ko nga tito, mas may ginawala sa akin yung bata. Para hindi ko naaalala yung gusto mahalaga yung bata. So, baka pag sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko yung mga nangyari sa akin. Sabi ko, ngayon po kasi hindi ko nakukontak. Parang ang pinasama ko naman po doon sa nag-ampun. Simula nila makuha yung bata, hindi nila ako kinukontak. Hindi naman ako nangihingi. Yung sabi mo, kasi ayaw ko na yung Kamag-anak niyo. pag tinanggap ko yung pera, hindi po. Pag tinanggap ko yung pera, parang isla ko, binenta ko yung bata. Kaya ang ginawa ko po, hindi ako tumatanggap na yung unang ano nila yung magbibigay. Hindi ako tumatanggap ng pera. Ang con ko na po is, yung ano ba, yung pag lumaki yung bata, kahit itawag sa Ibig sabihin, last year lang. 2025 po nung manak ako. O last year lang. Opo. Ibig sabihin, nung time na nagkita tayo dun sa yung birthday ni OFW Angel, may pahiwatig ka na dun sa akin? Ayun na nga po. Di pa po naman nun. Kasi pa naman Hindi, ang huling magkakasama tayo, hindi yun dun sa ano. Ano ang huling yun eh, magkakasama 2023. yung sa may katutubo po. Oo. Hindi, ang huling magkakasama tayo. Dun sa sa ano, Yung sa Pista ng Tulaog. Tulaog. hindi pa po yun. Pinakalas po is, Yung birthday ni Ate Milit. Oo. Pero nung ano, 'di ba? 'Di ba? Ayun yung huli Ang sa sabi mo natin. pa nga baka magalit si Papa. Parang ano po, nung that time na yun, nagkalaw na ata pa ako ni Papa ng isang beses. That time. ilang beses ka maraming beses sa ginala ng Papa mo. Beses rin po. Kaya po sabi ko ngayon, is, kaya ano yung sabi ko ngayon yung nanligaw Ang ko baka sa kaya ay lagi si Kam nakabantay si Papa Oo. mo noon. Kaya hindi ko iniisip. talaga pala tita. Bata pa lang ako, kaya pala napapansin ng ibang tao. Kapag may lumalapit sa akin lalaki, lagi siyang galit. Kaya nung nagpapiling tayo na, 'di ba, sabi Diba mo, tito, ipaalam. nagpaalam naman si ate. Oo. Sabi na, pumayag naman siya na isama ko nila sa akin. Yung pala, that time napansin ko, parang nagsaselos si Papa. Yung sabi magagalit ako, kayo na hindi daw ako Hindi nagpapalam. silos 'yun, kundi takot. Takot na baka magkwento ka. Hindi pati sa takot na magkwento. Takot siyang, kasi that time, may sinabi siya sa akin, nung bago ko umalis ng Dinggalan, hindi na naman yung sabing galawan ako, kasi hindi na niya ako pwedeng kunin, di ba po? Kasi nagsabi siya sa akin, nung nag-usap kami, kasi paalis na ako nun. Sabi niya, kung di nga daw, dahil lang sa mga kapatid ko, magpakalayo-layo raw kami ng dalawa. Kumuha daw kami ng sarili Yun ko. nga. Kaya takot siyang may makasama kang iba kasi takot siyang makwento ka at ilalayo ka sa kanya. Oo. Yun yan totoo noon. So, kaya, ikaw lang, pero sabi nga niya na, hindi daw niya kami maanak, ganun. Sabi ko, ganito kasi tita yan. Kaya yung ibang tita ko, sinasabing hindi daw ako anak ni Papa. Kasi may anak si Mama sa una. Pero yun, bago yun, matagal nang hiwalay si Mama sa Kamukha naman ka ni Papa mo. Oo nga po. Madami sabi ng lola ko, kamukha ko nga doon si Papa. Ako doon yung kamukha, yung ilong lang ang pinagkaiba namin. Tapos yung kasirean na po. Sabi, kasi may anak si Mama sa una. Oo. Pero matagal na silang hiwalay. Bata pala yung mga kapatid ko. Hiwalay na si Mama sa una. Di ba syempre tito, pag nagbuntis ang babae, hindi naman sumasakto yun sa 9 months, di ba? Oo. Hindi naman Oo, sumasakto depende. yun sa 40 weeks, di ba? Dapat March daw ako ipapakanak. February ako Sabi ko, yun na rin yun. Kasi February 26 ako. Pwede man Tingko manganak lang ng yung 7 at saka ano, 8. Ito nga, January. Oo, pwede. January ako, tapos naging February. Yun ang kinuha nila na hindi daw ako anak ni Papa. Sabi ko ganun.
Sabi, sa pulaput ka, napansin ko, sabi ko nga, dinikta ko si Papa. Yun talaga ang problema ngayon sa yung magulang. Alam mo ba dito nang nasa Pag Lingalan ako? walang- Nakausap ko yung pinsan ko. Ayun na nga, magkakakuan na. Kausap ko siya. Alam mo, tagang sa galit ko, sa iyamot ko, lahat na lang pinakalman ako. Minura ko siya. Nasaktan niya siya eh. Umiyak siya, minura ko siya. Sabi ko, tanggapin mo kung nasasaktan ka, tanggapin mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman sa nawawalan ako ng galang sa'yo kasi sumosobra ka na. Sabi ko kay Papa, pinatawad na nga kita tapos kahit anong gawin ko, pinapakalmang ka. Wala ka nang magagawa kung mag-asawa ako. Sabi ko gano'n. Wala ka nang pakialam. Sarili mo nga akong anak, kinagawa mo. Sabi ko gano'n. Wala ka nang pakialam kung anong gawin ko sa sarili ko. Kung magtaray man ako, wala ka nang pakialam. Sabi ko gano'n. Sabi ko, kung tagang mataray ako, ba't nakita mo ba akong nagjowa? Sabi ko gano'n. Sabi ko, napakabait ko namang anak. Sabi ko gano'n, ba't nagawa mo sa akin yun? Sabi ko, lahat naman ang gusto niyo ginagawa ko. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ano yung nagawa ko mali sa inyo? Tapos, sabi ko, wala naman siya masabi ko bakit nagawa niya sa akin yun. Sabi ko, di naman ako nagkulang sa inyo bilang anak. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, lahat sa pagpasok ginagawa ko. Yung sabi mo, mabarkada ako, mabisya ako, wala. School bahay lang ako. Sabi ko nga, pag minsan napagsalita ako sa Panginoon, sabi ko, basta sa lahat-lahat ng katulad kong bata, ako pa yung pinaranas ng ganun. Kasi po, ini-expect ko po talaga ng ang laki ng pangarap ko sa buhay ko na makapagtapos ako. Inatay ko nga po na mag-18 ako para kahit pag nag-18 ako or makatapos ako nag-grade 12, kahit tumigil ako na isang taon, magtrabaho ako, makatulong ako sa kanila para kahit kapatid ko muna yung po. Tapos, yun, sinabi ko po talaga sa kanya yun. Talagang sa galit ko po, nilabas ko yung galit ko, pinost ko sa kanya, sabi ko, kung nasasaktan ka, tanggapin mo. Kasi, makasalita lang naman yung sinasabi ko, makasalita masasakit, pero yung ginawa mo sa akin, mas masakit. Sabi ko kung ganun. Sabi ko, kita pangarap ko, Papa, na akala ko magiging maayos, pero ikaw yung sisira. Sabi ko, hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi mo na magtapos ka ng pag-aaral. Lahat ng sakit na pamamalo mo, yung tinanggap mo pa yung balasik mo. Kahit alam ko wala naman kami ginagawa, tinatanggap namin yung kahit maglamat na lang yung palo mo sa amin, magsugat, kahit maputol yung kawayan sa pingin namin, tinatanggap ko. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na pag hindi ka pinapagalitan ng magulang mo o pinapabayaan ka sa ginagawa, hindi ka mahal. Siyempre po, ako po kasi mas nanig ko yung paniniwala ko sa mga matatanda. Kahit di ko pinapansin na katsaktan niya ako, di ko pinapansin yun. Basta mahalaga po kami. Pero sabi ko, ikaw yung sumiin. Kaya sabi ko, kay Papa, sabi ko, ba't nagawa mo sa akin yun? Hindi naman nagkulang sa'yo si Mama, diba? Diba, taga yung, hindi naman sa kabastos sa tito yun. Sabi ko, hindi sa kabastos na, alam mo ba, kahit nga ayaw ni Mama makipag sa'yo, yung pinagbibigyan ka lang. Para walang usapan. Kasi si Papa, hindi ko alam po sa ugali ni Papa sa tingin ko, hindi siya bagay magkaroon ng magandang pamilya. Kasi ugali niya, parang hahabol lang niya sa isang babae. Kasi pag hindi siya napagbigyan ni Mama, lagi si Mama kinakasira. At yung mga nakaraan ni Mama, ibinubuto niya. Yung pagsiselos niya, binubuto kay Mama. Pagka hindi siya, Kaya sabi ko, hindi ko alam kung tama ba na, pero okay lang sa akin yun. At least, kahit di ko naman i-expect na ganun pagsubok yung pinarating sa akin or naranasan ko po. At least buhay ako na kaya kong bangon ng sarili ko. Sabi ko, di naman lang ako yung nagkagap. Hindi lang naman ako sa mundong ito na nakaharanas sa ganun eh. Kaya sabi ko, nung nagtrabaho, kakayanin ko yung sarili ko. Kaya kong yung sarili ko. Kaya mo yan. Bangon ka lang. Sabi, madami nga po nagsasabi sa akin na yung wala nakakalam, sabi, ganda-ganda mong bata. Yung iba nga nakakalam na nagkaanak ako, sabi, para kang di lang nagkaanak, para kang dalaga lang. Ganun. Kasi alam mo dito yung, talaga yung pangkapanganak ko sa school, isang araw ko lang nakasama yung bata sa ospital. Tapos pagkalabas namin ng ospital, kasi syempre, tagang tuwing gabi, nanalangin ako na maging maayos yung panganak ko. Ganun pa dyan. Alam mo ba dito yung, sabi ko yung, talagang bata po ako, ayaw ko talaga pag-jowa kasi ayaw ko nga maranasan pagkaanak ng bata. Iyon talaga. Kasi, alam mo nung dumating na ako sa punto ko, lagi ako natatalaga, nakakayanin ko ba?
Kala ko nga, that time naman, parang yung sa, ko, hospital ako. Hindi ko alam, basta sa ulo lang sa hospital ako, kala ko wala ako. Siyempre, alam mo ba dito yung, siyempre bata ka pa, tapos mararanasan sa mga anak. Hirap, laki hirap yung dinanas ko sa ospital. Gutom, wow. Yung pagturok-turok sa'yo. Kiniis ko yun. Alam mo ba dito yung mga masasakit ang salita sa mga doktor na siyempre wala silang alam na yan sa pagkabata nyo, yung sa pagiging kuwan nyo, palibog nyo, ganyan. Kasi hindi Naman nila alam na nagalaw ka lang. Oo. Hindi mo naman Ayun. ginusto yun. Parang napapayak na lang ako na alam mo dito yung habang tinahiyo, tinabas ang tinatayo, hindi ako nilagyan ng amnesia. Yung sabi mo, para di ko maramdaman, hindi ako nilagyan. Sabi, kayanin mo yan kasi dapat di mo ginawa sa sarili mo na ka agad. Kaya, Oo. dalasin mo yung part na ganyan. Nadalas ko dito, walang amnesia. Hindi ko malamang nung habang kumatupak na ako, tapos nung mawalay sa aking bata, parang hindi ako mapakalin. Sabi ko, tik na buhay yan, sabi ko, parang yung sa hirap ng pangahanap mo, tapos ilang araw mo na makakasabi ng bata. Hinihiram ko siya ng isang bago mo. Sabi ko, hindi daw pwede. Hindi yun. Tapos yung part na yun, kala ko pero sabi ko, okay lang yun. At isa sa mga kalagal yung bata. Nag-uusap lang yun. Ito, baka balang araw, nakikita ko rin naman siya. O, nakikita ko rin ako. Kasi mahirap po rin pati pag nasa akin yung bata. Pag nag-time na nasa ka lang pa po ako eh. Hirap po talaga sa akin yung bata. Kasi ayaw ko po na lumalaki siya, makakarinig siya ng mga ayaw ko naman na siya yung may stress or magkaroon ng depression po yung pag-iisip or po, tinitis ko na lang yung handa na sa trabaho. Pag isa napapansin ako ni inay, yung amo ko na, hakikat ko na lang. Kasi may dating ako sinusumpong ako. Siyempre, mag-isa lang ako, di ba? Pagkatapos ko ng bahay, mag-isa na lang ako. Kasi po, yung sabi mo, parang pamilya na po nila ako. Kaso, ako yung usang lumalayo sa kanila pagka nagkakahanap sila. Ako yung usang lumalayo. Parang gusto ko mo pa mag-isa. Pag isa po, ayun ko, ano na iisip ako sa sarili ko. That time nung pagkabangat ko, parang naisip ako, parang naging iba yung isip ko na sabi ko, ba't ginagawa ko yun? Parang nagsasiri ako sa sarili ko na, ginagawa ko mag-las. Parang, bigla pumasok sa isip ko na bali yung ginagawa ko. Yung bakit magpapaka-stress Mahal ka kasi ng Panginoon kung tutuusin. Parang, Ayaw niyang maligaw ka. Ayun nga po, sabi ko, kaya nagawa ko sa sarili. That time kasi, tito, alam ba yung isip ko, di ko malaman ko, pag nasa loob ako ng kwarto, yung di ko mapakali isip ko na, di ko alam ko, mapakamatay ako, pagbibigay ako. Di ko talaga. Ano yan? Ang pag ayan yung tinatawag na postpartum depression. Lalo na nawala sa kanya yung anak niya. Yan yung, kasi yung first year ng babae na nag-anak, yan talaga yung pinakamaselan at parte. Kasi, yung connection nyo nung bata, mas okay pa siguro na namatay yung anak mo kasi, alam mo na patay. Pero yung sa'yo, sa sitwasyon mo, na alam mo na buhay yung anak mo, yun yung masakit sa'yo. Oh. Super pogi. May picture po ata. Napaka-pogi po na tita. Grabe. Lahat kuha niya sa akin. Napaka-pogi. Kaya lagi ko naman po panalangin tita. Sana pag lumaki yung bata, yung ugali niya, wag niya makumaki pa. Kasi yung istalo sa bata kasi, kapatid ko siya kay Papa. Tapos, Anak mo siya. anak ko naman siya. Kapatid mo siya kay kapatid na anak. Tapos, alam mo naman kapatid ko, siya, pamangkin niya sa akin, at kapatid niya kay Papa. Yun po yung style doon. Pamangkin ko na kapatid ko. Oo, kasi siyempre Papa ko, pwede ba? Oo. Pero sabi ko, kaya po pag minsan hindi ko na po iniisip yung yung tinukan ko na lang po yung panibagong iniisip ko po yung kung ano po yung mangyayari po sa akin na Pero yung nakaampun dun sa anak mo, okay naman yung pamumuhay nila. ayos naman po. Wala naman silang ibang anak. Maayos naman ang kanilang Wala, buhay. hindi po talaga sila nag-anak. Opo, asa po ba yung picture? Pero alam mo yung bahay nila? Hindi po. Hindi. Paano mo nalaman na
Sinabi po nila na taga Nueva Ecija. Saan ka na nanganak doon na sa ano sa Kabanatuan na? Parang nga hindi mo pumutok yung balita sa huwag sasamaan loob mo. Pero isa lang ang nakikita kong sa pakiramdam ko lang bakit ayaw na nilang magbigay ng communication sa'yo. Kasi mas lalalim yung nararamdaman mo sa anak mo, mas mamumroblema ka. Tapos sa kanila rin naman, ang iniiwasan nila nun, Makakunin ko. Or, hindi yun. Pwedeng, oo, alam nila na hindi nila anak. Pero syempre, darating yung panahon, pero ang mahirap kasi dun, wala kayong communication. Para lumaki yung bata, na sila lang talaga ang kikilalaning magulang. Hindi malalaman ng bata na ampun siya. oh, pero di naman maiiwasan na kahit, okay lang, wala problema sa akin. Wala problema sa akin. At least, para sa akin, ayos yung bata. At least, ayos siya pinalaki. Yun yung importante sa akin. Kasi may hiling ako sa kanila. Sabi ko, nasa inyo na yung bata. Sabi ko, palaki niyo siyang mabuti yung bata. Sabi ko, wag niyo siyang hayaang maging mabilis yung bata o ano yung bata. Sabi ko, basta palaki niyo siyang maayos. At marespeto sa kapwa. Mabuting bata talaga. Lagi nananatas. Sabi ko kung gano'n. Kasi balang araw naman kahit naman hindi nila sabihin. Siyempre mamamatay sila. Siyempre, alang hindi nila sabihin yung tunay na magulang ng bata. Merong mga part na ganun kasi na hindi na talaga pinapaalam ng ano. Pero konsensya naman sila kung ano. di pero ba? kung depende nga kasi sa nagiging usapan yun, tsaka sa magiging experience ng Wala bata. talaga, Okay. tita. Paglaki Wala niya. talaga, kahit ano tita, wala kaming kasulatan. Oo. Wala. Hindi, kasi based on that, yung tita ko kasi, yung pinsan ko, ampun talaga siya from the hospital. Wala din silang alam kung sino ang magulang. Sa adopting process, hindi talaga pinapaalam yun kung sino yung magulang. Alam lang na may magulang, syempre sa magagaling yung bata. Na legal din na pipirmahan, pero Yung i-disclose yung mga information. ayaw mo na talaga magpakita sa nanay mo, ganun. Ayaw mo na kahit sa mga kamag-anak mo ayaw mo na magpakita. Parang pressure na po ako pag Okay. Sige. Irerespeto natin yan. So, ganito kasi yan, ang tao talaga ay dadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero, dahil may Panginoon tayo, nakayanan natin ito. Oh, Yung iba, hindi nila alam kung sino tatakbuhan nila. Kaya yung iba nagpakamatay. Mabuti ang Panginoon at nagbigay saya ng Holy Spirit sa iyo na magpaalala upang mabuhay ka pa hanggang ngayon. Hindi aksidente na nakarating ka dito sa bahay. Hindi aksidente na nakontak lang kita. Hindi ko naman iniisip yung mga bagay na ang iniisip ko lang na kumustahin ka. Dahil nga nagkakilala tayo sa feeding, nakasama kita sa charity. So, kumbaga hindi na ako malayo sa iyo. Kaya nangungumusta ako, hindi ko alam kung ano yun pala yung problema mo. So yun ay daan ng Panginoon upang malayo ka. Pero bumangon ka ulit. Kalimutan mo na lahat ang nangyari sa iyo. Ayaw mo naman makulong ang tatay mo kasi ayaw mo nang mabuhay pa ulit ang iyong nakaraan. Gusto mo na lang kalimutan at huwag nang umuwi. O sige, simulan mo ngayon. Bumangon ka. Alam ko kakayanin mo yan kasama mo ang Panginoon. So, Itinuro ka ng Panginoon papunta dito. Huwag ka nang mahiya dito sa amin. Ituturing ka na namin na family. Ituturing kitang anak. So, dadalhin siya na? Hindi, magka-Canada kami. Sunod siya sa amin kasi maliliit siya. sinabi niyo po sa amin. Balak nyo mag-abroad. Kayong tatlo. Basta, huwag kayo magpapatintal sa mga lalaki. Ganun naman, Kasi alam nyo, yan ang isa sa makakasira sa ambisyon Opo. at pangarap ninyong mga babae. Pag once na nakuha na ang loob ninyo, wala na. Ito po kasi, 50-50 na po na makakatapos kayo. Nung